Tuloy natin mga boss. Masagot natin yung tatlong yan, magiging mas maliwanag yung issue niya. Nagtataka ang Pangulo kung bakit hindi ito naidokumento samantalang isang abogado si dati Ito na, yung pangatlong topic natin. Nagtataka ang ating Pangulo, mga kababayan, kung bakit pumasok sila sa ganitong agreement na ni shake hands lang, okay na. Okay, shake hands tayo, no? Okay na yan, no? Samantalang, tama naman po ang ating Pangulo dito, mga kababayan, dapat lahat yan dokumentado. Lalo na ang pag-uusapan po, mga bossing, ay tungkol po sa teritoryo ng Pilipinas, no? Baka magaya yan ng mga unang mga panahon. Oh. Diba? Oy, kasunduan lang, kasunduan. Hanggang sa nawala na din po yung ibang mga ano natin, ibang mga sakop ng Pilipinas po. Hindi tayo lalalim doon kasi hindi naman yun yung main topic natin eh. O, tuloy natin to ha. dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni PBBM, wala siyang alam sa sinasabing agreement na ito. Hindi namin alam, walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Ayan. Ang abogado, lahat gusto nila, nakasulat lahat yan eh. Correct, no? Correct. Para po mga kababayan. Kunyari biglang naging iba na yung usapan, biglang nagloko yung isang kausap mo. Mga bossing. Wala kang dokumentong maipakita. Ganito, sabi niya, ganito na eh. Sabi niya, ito yung usapan namin eh. Oh. Ngayon, mga kababayan, pag wala kang maipakitang dokumento, talo ka pa din dyan. Olats ka. Ano? Hindi mo mapatunayan eh. Di ba? Basta wag lang yung dokumento kagaya nung kay Maharlika, mga boss ha. Yung dokumento ni Maharlika, ano yun? Biruin mo ba naman? Sinabi na ng PIDEA, no? Peke yung inilalabas. Tapos itong mga tagasunod ni Maharlika, hindi, totoo yan. Mas magaling pa po sila sa PIDEA eh. Mas magaling pa po sila sa sangay ng gobyerno, mga kababayan. Ang mga lawyer, tama po ang ating Pangulo. Mga bossing. Lahat yan, kahit nakapiranggot na pag-uusap, isulat natin sa papel yan, magpirmahan tayo. Kumuha tayo ng witness. Kumuha tayo ng witness na magpapatunay na itong kasunduan na ito pinirmahan natin dalawang bansa, China at Pilipinas. Bakit nga po ganun? Bakit nga po walang kasunduan na ganun? Hindi po kaya para walang marka ng ebidensya na sila ay nakipagkasundo na lugi ang Pilipinas? Nagtatanong lang po, di ba? Tinatanong lang po natin. Hindi kaya walang kasunduan o walang kasulatan para kumbaga ganito po yan mga boss eh. Kunyari sa simpleng araw-araw nating mga pagte-text, pagchat-chat, no mga kababayan. Ganito yan. Kunyari, ikaw ay sabihin na natin yung kunyari ikaw ay may ginagawang kalokohan, no? May ginagawa kang kalokohan sa SME mo. Simple lang po ito sa misis mo, mga boss. Ikaw ang gagawin mo, kung meron kang kausap sa cellphone, hindi mo i-chat. Hindi mo ita-type lang yung kung ano man yung mga pinag-uusapan ninyo. Hindi ka papayag ng ganun. Bakit po? Pwedeng i-screenshot yun. At maging eto may pag-uusap tayo na ganito, nililigawan mo ako. O, di ba? Hindi ka papayag ng ganun. Ang gagawin mo, tawag. No? Ang gagawin mo, tatawagan mo siya. Kasi kung ano man yung pinag-usapan ninyo doon sa tawag, unless kung inirecord ng ibang kabilang phone or something, pero hindi agad-agad papasok sa isip ng tao yan. Pag tinawagan mo siya, walang iwan na ebidensya, mga kababayan. So sa tingin ko, kaya po naging parang secret deal na walang kasulatan na. Ang tingin ko mga kababayan, para walang iwan na ebidensya. Hindi sila masisisi, bakit pinirmahan nyo to? Lugi tayo dito ah. Bakit pumirma kayo na tatanggalin ang BRP Sierra Madre? Lugi tayo dun eh.
Eh ngayon po dahil wala pong pirmahan, pwede nila itanggi. O itatanggi namin 'yan na sinabi namin na tatanggalin namin yung BRP Sierra Madre. 'Di ba? Kagaya po nung nangyayari ngayon. O tinatanggi lang po nila. Eh wala kaming pinasukan na ganyan. Wala kaming inayunan na ganyan. Sabi ni Ate Jocelyn Herrera, naka-voice record, Boss Mark, sa akin. Mag-voice recorder phone ko. Ayan. Di po ba? Yun yung nakikita kong dahilan, no? Kung bakit kamayan lang. Kung bakit walang nasusulat at walang dokumento na pinirmahan yung dalawang panig. Tuloy, Sir, Pangulo. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Aha. Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Bakit hindi nila sinabi, kung gusto nila isikreto, bakit hindi nila sinabi sa amin nung kami pumasok na sabihin meron kaming usapan, dapat sundan natin. Kaya Eh siguro nga po, mahal na Pangulo, no? Siguro po ramdam nila na hindi papayag si Bongbong nito. Hindi papayag ang susunod na presidente nito. Kasi egol tayo dito. Lugi tayo dito, no? Baka yung kakasigaw natin na walang pinag-aralan o mahina o weak ang leader na si Bongbong Marcos, eh pagka nalaman niya ito, eh biglang maging dragon na ito. Haharangin niya yan kasi hindi siya payag dyan. O hindi, alam niyang hindi payag ang mamamayang Pilipino. Di po ba? Kaya hindi na siguro nila sinabi din. Ngayon po, ang nangyari, turuan sila. Kaso, eto nga sinasabi natin na tanim Roque, si Harry Roque, mga kababayan, yung mga galawan niya doon sa mga vlog niya, siguro iniisip niya, views to. Hindi na iniisip kung ano yung sasabihin. Yung pala, doon sa mga sasabihin niya, unti-unti niyang nailalaglag ang dating Pangulo. Mga kababayan, o ano. Totoo naman pong merong agreement na ganyan. O tapos sabi naman ni dating Pangulong Duterte, walang agreement na ganyan. Ay, Diyos ko Lord. Isa pang iniisip ko dyan doon sa pamali-mali ni Roque, mga kababayan, tingin ko testing the water si Roque. No? Tingin ko ang ginagawa nila dyan, sige, Roque, sabihin mo meron. No? Sabihin mo meron, tapos pakiramdaman natin. Pakiramdaman natin kung ano ang magiging response ng Pilipino. Nakikita po nila, nagagalit po ang mamamayang Pilipino. Ang ginagawa nila, si Panelo, hindi obrang ipaalam sa mamamayang Pilipino yung naging agreement natin dun eh. Ikaw ang tagabawi. O ganyan. No? Baka nagtatanga-tangahan lang din kunyari si Roque, mga kababayan, no? O sige Roque, ikaw ang una. Sabihin mo, meron. No? Sabihin mo, merong agreement. Pakiramdaman natin kung ano ang sasabihin ng mamamayang Pilipino. Kung a-agree ba sila, kung okay lang sa kanila, hindi naging okay. O Panelo, Banat, sabihin mo naman walang ganyang kasunduan. O. Ay nako, Pangulo, tuloy po. panawagan ni PBBM dapat liwanagin itong mabuti ng nakaraang administrasyon. Tanong na nila, kaya walang dokumento. O sige, ano ba talaga? Ikwento naman ninyo kung ano yung nangyari. What part did you play in all of this? We need to clarify the situation because nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. Correct. Huwag kayong magturuan. Kung mahal nyo ang bayan, ang Pilipinas, no, bossing, sabihin nyo ng totoo kung ano yung napagkasunduan. Sabihin nyo ng totoo kung ano yung kapalit ng pagtatanggal ng BRP Sierra Madre. Hindi, ang usapin na po mga boss, hindi lang po yung hindi lang po yung pagkain at tubig lang ang pwedeng dalhin. Meron na pong naging dagdag mga bossing. Ito po yung naging dagdag, naniniwala ako na naging kasunduan to
nung panahon na ni PRRD na ang tanggalin ang BRP Sierra Madre doon sa West Philippine Sea. Ano ang naging kapalit niyan? Ano ang naging kabayaran niyan para pumayag kayo? No? Natanggalin niyang nag-iisang bantay natin dyan. Mga boss. Sabihin nyo, nalalagay po ang Pilipinas sa alanganin kapag kayong talaga nagtuturoan kayo, ayaw nyong aminin. Oh. At least pag sinabi nyo, inamin ninyo kung ano yung talagang dehado tayong nakipagkasundo, ano yung kapalit nung pagtatanggal ng BRP Sierra Madre, at least mapag-iisipan, mapagpaplanuhan, no? Maiisip ng Pangulo at ng gobyerno ng Pilipinas kung ano yung posibleng maging remedy dyan, solution dyan, no? Sa ginawa nyong problema na yan. Hindi po talaga kasi papayag ang mamamayang Pilipino doon sa pagtatanggal ng BRP Sierra Madre na yan, mga bossing. Tuloy. Paano naman paano mo gagawin yung tama kung hindi mo alam na meron palang secret deal dun sa tabi, may side deal. Kumbaga, paano mo nga naman sosolusyonan to kung hindi mo alam kung ano yung problema at naging problema at kung ano yung pinanggalingan ng problema. Aminin nyo na kasi, tatago-tago pa kayong mga dyan, no? Nagtuturo-turuan pa kayo. O, lalabas at lalabas po din po yan, mga kababayan. Ayon pa kay Pangulong Marcos, walang alam rin dito si National Security Advisor Eduardo Año na dating kalihim ng DILG sa ilalim ng Duterte administration. We've talked about it. And hindi siya kasama sa usapan eh. He was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. So he said that he had Talaga sikreto, no? Merong mga taong, merong mga leader lang na nakakaalam kung ano yung naging deal doon. Secretary of DILG, hindi alam din po, mga kababayan, di ba? some vague knowledge that of course that we were talking to China, but we are always talking to China because we're trying to minimize the tensions in the West Philippine Sea. So, but who are the others that were involved? Oh, yan. Sino ba ang Iba pa. kakausapin ng Embassy of China or China pagka magkakaroon ng secret agreement? Sinong kinausap nila? Tanong natin sa kanila. Tanong Malalaman po natin yan. sa official. If I made an agreement with anyone, you can ask the foreign secretary. Handa namang makipag-usap si PBBM kay FPRRD ukol sa Ayan. pagbusisi sa mga dokumento ukol sa pinasok na kasunduan ng nakaraan. Kaso pag makikipag-usap ang ating Pangulo kay PRRD, gagawin, mura. Ikaw, PI ka, hindi sana dadating sa ganitong pagkakataon, hindi sana makakarating sa iyo ito kung tinawagan mo ko. Di po ba? Ako naniniwala ako, mga kababayan, na talagang hinahagilap ng Pangulo at talagang open ang Pangulo na makausap silang lahat.